Are you familiar with the word loyalty? Pag sinabing loyalty, ano sa Tagalog? Pagiging traidor. Yung ba yun? Antonym pala yung antonym. Ang loyalty means, in Tagalog, that is pagiging tapat. Di ba? Alam niyo sa panahon ngayon, kapag ka naka-receive ka ng loyalty award sa school, sa work, parang parang kakaiba, no? Parang bihira na nating marinig yung 25 years of service. Wow. O kaya sa school na binigyan ka ng loyalty award, magmula nung nursery hanggang makagraduate ka ng college, doon ka pa rin. Okay? Kagaya sa MCU, nung nasa MCU pa kami, may mga loyalty awardees doon. Kasi mga elementary, from elementary to college, hanggang PhD, doon gumraduate. So, are you familiar with NBA? NBA, yung basketball. Hindi ba, yung mga NBA players, lipat ng mga teams, magugulat ka na lang eh. Yung dating magkakakampi, magkakalaban na. Hindi ba? And then, tinignan ko, James Harden, 3 teams ang nilipatan. Si Kevin Durant. Iba-iba din yung mga teams. Si LeBron James, palipat-lipat din. Pero according to my research, merong isang NBA player, 15 NBA teams, yung kanyang sinalihan, Kevin Ollie. Siya yung record holder, 15 NBA teams. So, kaya ko, bira, grabe, no? So mga kapatid, napakahalaga ng loyalty kasi alam nyo ba, divorce all over the world, 51% of all marriages all over the world end up in divorce. Can you imagine 51% all over the world? Sabi ng mga Pinoy, iba tayong Pinoy. Tayo lang sa buong mundo ang walang divorce. Tama naman, palakpakan nga natin si Lord. Kaya lang, ito ang masakit. Tayo rin ang may pinakamaraming paghihiwalay at annulment sa buong mundo. Yan, hindi ka pala palakpak yan. Ang daming kwentong sumakabilang bahay. Hindi ba? Maraming ganyan. Pilipino, Pinoy Kasi nga walang divorce di sumakabilang bahay ka na lang. So, asa ng loyalty doon? Walang loyalty. So mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon, it's about loyalty. Now, it's all started when Moses went up to Mount Sinai to receive the 10 Commandments. Kaya lang, natagalan po si Moses. Ilang araw si Moses sa bundok ng Sinai bago niya natanggap yung 10 Commandments? Ilang araw? Ilang araw? Uy, galing. Nahulaan nyo agad? 40 days? So, kaya yung mga tao, pambihira, sabi nila, ang tagal naman itong si Moses. Ano kaya nangyari sa kanya? Basahin nga natin dito sa verse 1. Basahin natin sa English. Yung malilinaw ang mata. 1, 2, 3, go. The man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Parang hindi kayo nag-almusal, no? Buti naman, fasting, purihin ng Diyos. Now, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, na-delay lang na-delay. Ang sabi dito, sabi niya, Aaron, halika rito. Si Aaron, yung kuya ni Moses, 3 years older si Aaron kay Moses. Aaron, halika nga rito. Gumawa tayo ng ibang Diyos. Gumawa tayo ng ibang Diyos. Kasi itong si Moses na to, na nag-alis sa atin sa Ehipto, hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. 40 days pa lang alam naman ng mga tao kung anong dahilan, bakit wala si Moses. Nakikipag-usap sa Diyos sa bundok ng Sinai. So, at hindi lang yon, mga kapatid,
from chapter 19, if you will backread from chapter 19 of Exodus 32, alam naman nila kung saan pupunta si Moses. At ang sabi ni Moses, doon sa 70 elders, bahala na muna kayo dito ha. Aaron, Hur, kayo muna ang pumalit sa akin ha. Kasi makikipag-usap ako sa Diyos at meron siya marami siyang sasabihin sa akin. Ang dami po, basahin po ninyo, from chapter 19 up to chapter 31, napakaraming itinuro, napakaraming sinabi ng Diyos kay Moses para isabihin sa Israel. So, matatapos ba ng isang linggo yon? Hindi. Because Moses was praying and fasting for Israel. Kaya lang, itong mga Israelita nito, sabi, ang tagal naman, layasan na natin yan. So, the two sinful attitudes of Israel that led to their idolatry. Number one is impatience. Impatience. It is often the cause of impulsive actions that are sinful. Ano ba yung impatience? Kawalan ng pasensya. Kapag kada wala tayong pasensya, naubusan tayo ng pasensya, ibig sabihin, nakakagawa tayo ng mga bagay na padalos-dalos, padaskol-daskol, na pinagsisisihan natin. Tama ba? Kapag wala kang pasensya, daling uminit ng ulo mo para, ano ba yan? Ang tagal-tagal naman. Halika na nga. O kaya, nananalangin ka. Ang tagal-tagal naman ng sagot ni Lord. Gagawa ka na ngayon ng paraan. O unahan mo na si Lord kasi bagal mo, Lord eh. Ako na lang ang gagawa. So, critical attitude. Ang sabi nito mga tao, hindi natin alam kung ano nangyari dyan sa Moses na yan. Grabe no, ang bastos. Hindi na si Moses na nag-alis sa kanila sa Ehipto, si Moses na nag-lead sa kanila, nahati ang Red Sea, si Moses na gumawa ng himala, at ang sabi, hindi natin alam kung ano nangyari dyan sa Moses na yan. Grabe, sobrang bastos. Yung critical attitude, alam yung critical na critical. Yung bang mapanlait na attitude. It is often the cause of rebellion against the leader. Kapag halimbawa, sinisiraan mo yung leader mo, hindi maganda yung tingin mo sa leader mo, parang wala nang ginawang tama yung leader mo, yun ang nagpagsisimula ng rebellion. Naunawaan po natin. Kaya nagrebelde itong mga Israelita na ito, kasi nga, una, impatient, pangalawa, critical ang attitude nila eh. Ito remember this, ako nalulungkot ako eh. After all the miracles that Moses did in front of them, in the power of God, ganito yung attitude nila. Asaan na yung lalaking yan? Hindi natin alam kung ano nangyari dyan eh. Hindi ba? Pagkatapos kang tulungan ng mga taong tumulong sa'yo, ganyan ang ipapalit mo, isusukli mo. Di ba napaka-ingrato mo naman? Naunawaan po natin. Okay, so, ang sabi sa 1 Timothy 5:17, tingnan po ninyo, in the New Testament, the pastors who lead the church well should be paid well. They should receive double honor for faithfully preaching and teaching the revelation of the Word of God. Sa Tagalog po, unang Timoteo 5:17, ang mga leader ng simbahan na mahusay mamahala ay karapat-dapat sa dobleng parangal, lalo na ang mga nagsisikap sa pangangaral at pagtuturo. So, ibig sabihin po, sa New Testament, yung mga leaders natin sa simbahan, mga nangangaral, mga Bible study leaders natin, mga pastor, we should honor them. We should give them high honor. Hindi yung kinakalaban mo, nagre-rebelde ka pa. So, it is very important that we learn to honor, respect, and obey the man or woman of God. Marami po sa atin, mga kapatid, no? The problem is, marami talagang, yung kultura ng kabastusan? Naniniwala kayo doon? Na tayo, nasa kultura tayo ng kabastusan ngayon eh. Yung mga maraming kabataan, di na marunong mamupo at umupo di ba? Unlike before, talaga, anlulutog, po, sige po, opo. Naging punctuation marks yung po at opo. Pero ngayon, akala mo yung kausap, yung kaedad lang, yung pala tatay at nanay yung kausap. Uy, paghain mo nga ako. Laban mo nga ito. Parang walang respeto. Halimbawa, sa jeep lang, ako, naiinis talaga ako. Kaya hanggat maaari, ako sumasakay ng jeep eh. Kasi pag halimbawa, nakikiabot, yung sa pamasahe, yung idudukwang na sa mukha mo, siyempre, wala ka nang magawa. Tapos, siyempre, ikaw mag-aabot. Wala lang. Kaya alam niyo, minsan, may mga nakasabay ako, mga taga-Fatima students. Ako na yung nag-abot, pati yung sukle. Nung inabot ko, thank you ha. Ako nagpasalamat.
dinedma ako, pero dinig na dinig naman. Meron nga isang kabataan naman, sabi ko, iho, matuto ka magpasalamat, ha? So anyway, respeto. Dapat marunong ka respeto sa mga authorities. Pangalawa, the defective leadership of Aaron. Itong problema kay Aaron. Ang sabi ni Moses, Aaron, ikaw muna ang mamahala hanggat wala ako kasi kausap ko ang Diyos. Kaya if we will go back to Exodus 24, 13 to 14, basahin natin. 1, 2, 3. So Moses arose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain of God, and he said to the elders, wait here for us until we come back to you. Indeed, Aaron and Hur are with you. If any man has a difficulty, let him go to them. So tingnan nyo, ang linaw, Aaron, Hur, kayo muna ang leader, ha? Hanggat wala ako. Kung may mga problema, mga tao, sa inyo pupunta. So ang linaw, di ba? Ang linaw dahil sabi dito, Moses, aakyat ako. Sabi ni Moses, aakyat ako sa bundok ng Sinai, kakausapin ako ng Diyos. Okay. Assistant niya si Joshua, nando sa paanan ng bundok si Joshua, andito naman sa kapatagan, yung 70 elders at si Aaron at si Hur. Ang linaw ng instruction ni Moses kay Aaron at kay Hur. Pero ano nangyari? Nung na-delay na nga, na ito na, sa verse 1. Ano ba ang tagal-tagal naman yung Moses na yan? Gumawa tayo ng bagong Diyos. Kasi hindi na natin alam kung ano nangyari dyan kay Moses. So, ang sabi doon sa verse 25, the people were unrestrained. Ano ba sabihin ng unrestrained? Uncontrolled, running wild, chaotic. Yung mga tao nagwawala. Bakit? Because Aaron did not restrain them. Sa Tagalog ng restrain, pinigilan, kinontrol, dinisiplina. Hindi dinisiplina ni Aaron yung mga tao. In fact, yung mga tao ang nagdikta kay Aaron. Okay? Tanong, pagka ba leader ka, dapat ikaw ang nasusunod o ikaw ang sumusunod? Yung mga inaantok, anong sagot nyo doon? Ikaw ba kung leader ka, yung mga natutulog, yun ang tinatanong ko. Ikaw ba kung leader ka, ikaw ba ang sinusunod o ikaw ang sumusunod? Okay, salamat, sumagot yung mga inaantok. Okay, pag leader ka, ikaw dapat ang sinusunod. Leader ka nga Naunawaan po natin. So, ang problema tong si Aaron, hindi siya ang nagpasunod, siya ang sumunod. Why? Tingnan nyo, verse 25, ang linaw, the people were unrestrained because Aaron did not restrain them. Did not control them. So, ano ba yung character ni Aaron as a leader? Una, Aaron was a weak leader. Mahina yung kanyang leadership. Pangalawa, compromiser. Okay, pakibasa nga ng mga hindi nakikinig. Number 2, compromiser. Pangatlo, people pleaser. Ano sabihin ng people pleaser? People pleaser. Yung mga hindi nakikinig. Ano sabihin ng people pleaser? People pleaser. Sabihin, pinipilit mo na bigyang kaluguran lahat ng klase ng tao. Kumbaga, gusto mong mapasaya lahat ng tao, kahit sino ka pa. Ang mahalaga, mapasaya mo sila. People pleaser ka Ibig sabihin, you want to please people. You want to, you want to make them feel good all the time. Hindi ka yung problem person, ikaw yung laging gusto mo, kahit mali yung ginagawa ng kaibigan mo, sige lang bro, okay lang, kanya-kanyang trip yan. People pleaser ka nga Hindi ka marunong mag-correct sa tao. Hindi ka marunong magsabi, Brad, mali yan. Mga anak, mali yan. Kasi people pleaser ka nga Ayaw mong napagsasabihan ka na, ano ka ba? KJ ka naman? Basag trip ka naman? Kasi nga people pleaser ka. That was Aaron. Pangatlo, yun na nga, yung compromiser naman, ito yung bang minsan mali, minsan tama, yung mali nagiging tama, at yung tama nagiging mali. Compromise ka nga Naunawaan natin, ang higpit-higpit mo sa mga anak mo, pero sa ibang tao, ang luwag. O kaya, baligtad, ang luwag mo sa ibang tao, o kaya, ang higpit mo sa ibang tao, ang luwag mo sa anak mo. Merong ganon. Ang tatapang kapag sa ibang tao, pero pagka yung sa mga anak, nako, grabe, tupin-tupi.
So, blame pastor. Blame. Sabi ni Moses, sabi ni Aaron, ito mga taong ito Kasi pinilit ako. Pinilit ako na gumawa ng idol, ng golden calf. So, unreliable. Sabihin unreliable, ano sabihin na unreliable? Hindi maaasahan. Pag may pinagawa sa'yo, sasabihin mo, okay, sige, gagawin ko yan. Pero after 30 days, pag tinanong ko, ano nangyari? Pinag-iisipan ko pa pinag-iisipan ko mabuti kung anong gagawin ko Isang buwan nang nakalipas. Unreliable. Fearful of others. Matatakutin ka. Okay? Takot ka sa tao. Shallow faith. Si Aaron, mababaw yung kanyang faith sa Diyos. Ito lahat yung karakter ni Aaron. At yung mga leaders na weak yung karakter, bad leaders, these are all the characters of a bad, weak leader. Okay? Unlike Moses. So, merong kind leader versus good leader. Si Aaron, he was a kind leader. Mabait Ayaw niya makasakit ng damdamin kasi mabait Pero, ang tanong, was Aaron a good leader? No. Kasi, iba yung kind sa good. Pag sinabi mong kind, mabait, nice, wow, so nice naman, galing naman, wow, bait mo naman. Pag sinabing good, he's not only nice, is not only kind, but he is a good leader regardless if the people want it or not, but the leader will do everything to give the welfare to everybody. Halimbawa, hindi lahat ay siyempre, lahat ng tao magugustuhan yung leadership mo Pero ang mahalaga, nagagawa mo kung ano yung dapat mong gawin para sa ikabubuti ng lahat. Naunawaan natin, mga kapatid. Sabihin natin, halimbawa, 9:30 yung worship service. Dati, 10 a.m. ang worship service, ginawang 9:30. Kasi nga, yung mga tao, dumadating, alas 10 na nga, alas 11 pa rin dumarating. Sabi ko, wala namang saysay. Gawin na lang natin 9:30. Maraming nainis. Bakit daw ginawang 9:30? Sobrang aga naman. So, wala pa rin Kahit gawin natin alas 11 yung worship service, yung mga tao, alas 12 pa rin darating kung gustong dumating ng late Kasi pagka bisyo mo na yung pagiging late, kahit alauna ang worship service, alas 2 ka darating Kasi bisyo mo na nga Pero, ibig sabihin, a kind leader is not necessarily a good leader. So, what we need in the society, family in the church, are not just kind leaders who are people pleasers, but also good leaders who will stand firm for what is right and will obey God no matter what. Naunawaan po ninyo? So, Aaron's bad leadership led Israel to sinful decisions that led to their disaster. Ang kailangan natin, Tagalogin natin ito, ang kailangan natin sa community, sa komunidad, sa bansa, sa pamilya, sa church, hindi lang mababait na leaders, kung hindi lang yung mga taong people pleasers, kundi mga mabubuting mga leader na maninindigan kung ano yung tama at susundin ang gusto ng Diyos kahit ano pa ang kapalit. Alam po ninyo, naalala ko when I was in high school, may kabarkada ako na pag tumatambay kami sa bahay nila, nag-yosi kami doon, nagmamariwana, hindi kami sinisita ng magulang niya. Sabi ko sa sarili ko, ang bait naman ng mga magulang nito. Sana ganun din kabait yung magulang ko. Alam nyo, kahit mag-uwi ng babae yung girlfriend, iuwi, patulugin sa loob ng kwarto, okay lang sa magulang. Sabi ko, ang bait talaga ng magulang nito. Sana ganun din yung magulang ko. Ang babait. Okay lang matulog yung girlfriend sa loob ng bahay. Okay lang magdala ng babae sa loob ng bahay. Okay lang mag-inuman kami doon. Okay lang na mag-inuman kami sa loob ng bahay. Okay lang magmariwana kami sa loob ng bahay. Okay lang magsigarilyo. Mga high school kami noon. Daan-daanan lang kami ng mga magulang. Sabi ko, ang mabait ng mga magulang. Sana ganun din magulang ko. Pero alam nyo, itong barkada ko na to, siya yung unang nag-asawa. At hindi rin nakagraduate ng college. Nakakalungkot. Hindi pala sapat na mabait ang magulang. Dapat, kailangan natin yung mga magulang na mabuti. Hindi lang mabait. Ilang kayang mga magulang ang mga
mga mababait, na mga todo pasa sa mga anak. Kaya maraming kabataan ngayon mga pasaway kasi maraming mga magulang na mababait lang, hindi mabubuti. Biglang tumahimik, parang may nagdaang anghel. Tama, mali? Okay, sabi niya, tama. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung magulang namin, hindi lang mabait, mabuti rin. So, mga kapatid, yung pangatlo, the disobedience of the rebellious. Ito na nga, basahin nga natin. So, Aaron said, take the gold rings from the ears of your wives and sons and daughters and bring them to me. All the people took the gold rings from their ears and brought them to Aaron. Pakibasa nung malilinaw ang mata. Then Aaron took the gold, melted it down, and molded it into the shape of a calf. When the people saw it, they exclaimed, O Israel, these are the gods who brought you out of the land of Egypt. Aaron saw how excited the people were. So he built an altar in front of the calf. Then he announced, tomorrow will be a festival to the Lord. The people got up early the next morning to sacrifice burnt offerings and peace offerings. And after this, they celebrated with feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. So tagalogin natin. In other words, ang sabi dito, sabi ng mga tao, Aaron, gumawa tayo ng Diyos-Diyosan. Kasi nga hindi na natin alam kung ano nangyari sa Moses na to. 40 days nang nawawala. Baka makinain na ng hayop yan. Ganon siguro yung usapan nun. Kaya sabi ni Aaron, sige! Na-pressure si Aaron. Na-pressure. Sabi ni Aaron, okay, lahat ng mga ginto na hikaw nyo, sa mga asawa nyo, sa mga anak ninyo, bigay nyo sa akin lahat ng ginto nyo. Gagawa tayo ng Diyos-Diyosan. So, yun na nga ginawa ni Aaron, tinunaw yung mga ginto, at ang sabi doon, gumawa ng isang gintong guya o baka. Gintong guya. Bakit gintong guya? Kasi yun ang Diyos-Diyosan sa Ehipto. For hundreds of years, yung mga Israelites alipin ng Egyptians. So nakita nila kung sino yung idol, Diyos-Diyosan sa Ehipto, yun ang ginawa nila ngayon. So, ayun sabi dito, nung nagawa na, ang sabi ng mga tao, O Israel! These are the gods who brought you out of the land of Egypt. Nakaturo doon sa golden calf. Hindi ba grabe? Sobrang, mga kapatid, na-imagine nyo ba yung sakit ng puso ng Diyos dito? Na-imagine niyo yung mga nagdadaldalan, na-imagine niyo yung sakit ng puso ng Diyos dito, na iniligtas ka ng Diyos mula sa Ehipto, lumakad ka sa Red Sea, ang nagligtas sa iyo, ang Diyos, and then gagawa ka ng isang golden calf at sasabihin mo, ito ang nagligtas sa iyo mula sa Ehipto. Anong mararamdaman ng Diyos? Yung mga nagdadaldalan, anong mararamdaman ng Diyos? Kung ikaw ang nagsasalita dito at dadaldal ako, anong mararamdaman mo? Matutuwa? Si Lord masasaktan Tama ba? Masasaktan. Gumawa ako ng himala sa inyo. 10 salot ang pinadala ko sa Ehipto para lang palayain kayo ni Paraon. Hinati ko ang dagat para makalakad kayo at gagawa kayo ng isang gintong baka at sasabihin nyo, ito ang nagpalaya sa inyo. Grabe, mga ingrato. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, gusto ko maramdaman yung naramdaman po ninyo nung sa chapter 32. Alam nyo, ginagawa ko to, umiyak ako Kasi nararamdaman ko yung puso ng Diyos. Maraming tao ingrato sa Diyos. Di ba? Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kayamanan. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng talino para makapag-aral ka. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng bahay, ng pera, ng business. Tapos ang Diyos sa iyo, kung may panahon ka lang, kung may time lang, busy busy, pasensya na, Brad, busy Daming ginagawa. Nakalimutan mo, ang Diyos ang nagpala sa iyo. Hindi ba ingrato ka? Para kang yung mga Israelita
So they made the golden calf through the leadership of Aaron. They disobeyed the first and the second commandments. Ano ba yung first commandment? Di ba, you shall have no other God beside me. Ang sabi na Diyos, walang ibang Diyos sa katabi ko o higit sa akin. Pangalawa, ang sabi doon, you shall not make an idol like the in heaven, on earth, or in the seas. Huwag kayong gagawa ng hinulma, sasamba sa hinulma ng kamay. Ang sabi doon, yun ang second commandment. Huwag kayong sasamba sa mga hinugisan, nakawangis sa langit, sa lupa, o sa dagat. It is a violation of the first two commandments. Ang tanong, what made them disobey the first two commandments? Una, their hearts were not completely surrendered to God. Kapag ka ang puso mo talaga, you are not fully surrendered to God, aba talagang mapapalayo ka sa Diyos. Hindi ka fully surrendered eh. Naunawaan natin. Pangalawa, your heart, sabi ni Aaron, nung kinonfront siya ni Moses, bakit ka pumayag? Ang sabi ni Aaron sa verse 22, you know how these people were prone to evil. Itong mga taong ito talagang masama eh. So, ano ibig sabihin nun? Their hearts were evil. Una, their hearts were not fully surrendered to God. Maybe 5%, 10%, 20%. Pangalawa, talagang masama eh. Hindi ba? Alam niyo ba, Luke chapter 6 verse 45, paborito ko yung verse na yan. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, lumalabas sa bibig. Kung anong laman ng puso, nakikita sa buhay. Kaya kung ang puso mo masama, masama din ang labas ng bibig mo. Kaya yung mga palamura, yung mga mag-green jokes, kasi nasa puso yan eh. Naunawaan po ninyo. Ito, 100 times ko nang nakwento. Nung ako'y nasa MCU, tuturo ako doon, faculty ako doon. Si LV, estudyante ko yan. Pakita kamay nga, LV. Ayan. Estudyante ko sa pharmacy, pinakamatalino estudyante ko yan. Nasa faculty ako. Yung isang philo professor, dumikit sa akin, tumabi sa akin. Kinuwentuhan ako ng mga green jokes. Alam niyo, pastor ako. Di nakikinig lang ako, sabi ko, maghintay ka. Tumigil after 10 minutes. Ang sabi ko, alam mo Brad, ang sabi sa Bible, Luke chapter 6 verse 45, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Philo professor, nakuha niya ibig ko sabihin. Sabi niya, sige po sir, may klase pa po ako. Sige po sir, paiwan ko na po kayo. May klase pa po ako. So mga kapatid, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito mga Israelita na to, masama ang puso niyan eh. Kaya nagawa nila yung kaya sila nakagawa ng ganyang karumal-dumal, gumawa ng imahe ng isang gintong baka dahil yun lang nasa puso nila. So, tanong, what is your golden calf? It is anything that replaces God in your heart. Yun yung golden calf, i-apply natin. Golden calf, anything, isang bagay na nagpapalit o inaalis ang Diyos sa puso mo. Una, income. Okay? Money, career, business. Maraming tao pinagpapalit si Lord sa income. Sa money, career, and business. Trabaho ang dami ginagawa Business, ang dami. Kung saan-saan nakakarating because of business, business projects, business meetings. Nawawala na si Lord sa puso. Idol. Pangalawa, dreams. Yung mga pangarap natin, alam nyo, hindi masamang mangarap, ha? Lahat tayo may pangarap ako, gusto ko yumaman. Bakit? Gusto mo magpatayo ng simbahan. Maraming pangarap sa atin. Gusto natin makarating sa ibang bansa. Gusto mong maging cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Okay? Marami tayong pangarap. Hindi masamang mangarap. Kaya lang, yung pangarap mo, baka ito na ang nag-aalis sa Diyos, sa puso mo, abay idol na yan. The enemy of God's best will are the good and the better dreams or plans that we have in our hearts. Okay? The enemy of good is better. The enemy of better is best. No? Okay? So, ingatan natin yung mga pangarap natin. Dapat sabihin natin, Lord, ito bang pangarap ko ay pangarap mo rin? Kung yung pangarap ko po ay hindi nyo pangarap, alisin nyo po itong pangarap na ito, palitan po ninyo ng pangarap nyo para sa akin. Kasi pag ganun ang prayer mo, abay,
magsaya ka na. Malapit na ang dumating yung pangarap mo. Kasi pangarap na ng Diyos yung pinapangarap mo. Naunawaan natin. Pero kung pangarap mo lang yan, ay pangarap ng demonyo yan. Wasak ang buhay mo. Okay? So, pangatlo, opportunities. Some opportunities are Satan's temptations to destroy our lives. Sabi, may opportunity dito, may opportunity doon. Hindi mo alam, gawa ng demonyo para sirain ka. Hindi lahat ng open doors ay God's will. Naunawaan natin. Hindi lahat ng bukas na pinto, ay, open door, wow! Para sa akin yan. Hindi mo alam. Paglabas mo ng open door, bangin pala. Bangin pala yung nasa labas. Naunawaan nyo? Ito, naikwento ko na to 100 times na. Mahilig kami dati ni Pastora Malu sa Green Hills. So, doon kami namamasyal pagka Sabado ng umaga, okay, Linggo ng hapon. Naghahanap ako ng CR. Pagbukas ko ng pinto, hagdan. Hindi ko na alam. Nung babalik ako, ayaw nang bumukas nung pinto. Kinabahan ako, ang bihira, trapdoor. One way lang, pag binuksan mo, pag nandun ka na, hindi mo na mabubuksan. Kinabahan ako, sabi ko, naku, saan ako pupunta dito? Hindi ko na alam kung saan ako ginalugad ko, buti na lang, nakabalik ako doon sa loob ng Green Hills. Hindi ko makalimutan yan eh. Kaya lagi ko naiisip yon, hindi lahat ng open door ay God's will. Mag-ingat ka. Okay? So, it could be an idol na gusto ng demonyo, wasakin ka. Letter L, love life. Ito na, malupit ito. Itong paborito ng bayan. Okay, o sige, may nanalo na. Love life. Ang daming nawawasak na Christian life, ang daming nawawasak na buhay because of love life. Naunawaan po ninyo. Merong isang pastor ng Crosswalk, doon nag-meeting kami, ang sabi sa amin, malungkot siya dahil yung isa sa mga primary leaders niya, umalis ng church. Bakit? Dahil yung girlfriend nag-backslide, umalis ng church, yung primary leader na maraming disciples, umalis din ng church, sinundan yung girlfriend. Ang sakit, no? Pinagpalit si Lord sa backslider na girlfriend. Maraming ganyan. Idol in the heart. And then letter S, spiritual pride. Yung spiritual pride na feeling mo, dami mo nang naabot, narating, na feeling mo, ano ka na, untouchable ka. Ang galing-galing mo, ang dami mong alam, ang dami mong librong nabasa. Spiritual pride, ang dami mong na-disciple, ang dami mong na-ipag-pray. Ang feeling mo, kapantay mo na si Apostol Pablo. Spiritual pride. So these are the golden calf. Ang tanong, ano dito yung golden calf mo? Ang ginawa ni Moses sa golden calf, alam niyo ba ang ginawa ni Moses? Dinurog, itinlagay sa tubig, pinainom sa mga Israelita. Nako, alam niyo, ni-research ko kaagad. Yung gold ba ay nakakalason? Nako, salamat na lang sa Diyos. According to Google, hindi nakakalason yung gold pagka kinain. Kaya lang dinurog ni Moses, tinunaw, pinainom doon sa mga Israelita para sabihin ni Moses, yan, isaksak nyo sa baga ninyo, yung kasalanan ninyo. Para di nyo makalimutan, magtai kayo hanggat gusto nyo. So, mga kapatid, mag-ingat, no? Pang-apat, ito na, the discipline of the disloyal. Ibig sabihin, yung ginawa ni Moses, basahin nga natin, 1, 2, 3, yung malinaw ang mata. Now, when Moses saw that the people were unrestrained, for Aaron had not constrained them, to their shame among their enemies, when Moses stood in the entrance of the camp and said, whoever is on the Lord's side, come to me. And all the sons of Levi gathered themselves together to him, and he said to them, thus says the Lord God of Israel, let every man put his sword on his side, and go in and out from the entrance to entrance from throughout the camp. And let every man kill his brother, every man his companion, and every man his neighbor. So the sons of Levi did according to the word of Moses, and about
3,000 men of the people died that day. Then Moses said, consecrate yourselves today to the Lord, that He may bestow on you a blessing this day, for every man has opposed his son and his brother. So ito na, dinisiplina na ngayon ni Moses, ng Diyos, yung mga disloyal sa Diyos. Okay, anong sabi dito? Sabi ni Moses, whoever is on the Lord's side, come to me. Ano sa Tagalog nun? Kung sino ang panig sa Diyos, kung sino ang mga loyal sa Diyos, pumarito kayo. Yung 3,000 Levites, mga Levita, ang pumanig kay Moses. 3,000 lang. Out of 2 million, 3,000. Yung mga ano lang, yung mga Levites lang. Ilan yung Levites na yan? Siguro mga, sabihin natin, mga 12,000. So, ano nangyari? Sabi ni Moses, sige, pagsasaksakin ninyo yung mga nasa tent na hindi lumabas. Sino itong mga 3,000 men na to? Sino itong mga 3,000 men na to? Ito yung mga matitigas ang mga ulo. Ang sabi diyan, and about 3,000 men of the people died that day, no? Yung Levites siguro, mga more than 12,000, yung mga Levites, sabi, pagpapatayin ninyo yung mga matitigas sa mga ulo at mga rebelde. So, 3,000 men died that day. Yung mga matitigas sa mga ulo na talaga siguro sila yung pasimuno ng rebelyon. Naunuhaan po ninyo. And then, ang sabi doon sa verse 35, nagpadala ang Diyos ng salot para doon sa mga tao. So, maraming namatay. Ito yung mga rebelde. So, ano ibig sabihin ito? Yung severe punishment ng Diyos. Okay? So, what made Israel became disloyal to God? Impatient attitude in waiting for God to show up. Impatient nga eh. Pangalawa, shallow commitment to God's commands. Mababaw yung kanilang mga commitment at pagtatalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, disrespect of the man of God. Walang respeto kay Moses. Pang-apat, secret idols in the heart. Mga idol sa puso. Panglima, lack of deep trust and love for God. So eto, tingnan ninyo ha, hindi naman agad-agad nagrebelde yung mga Israelites eh. Kaya sila nagrebelde dahil eto yung 5 dahilan bakit nagrebelde at naging disloyal ang mga Israelites kay Moses at sa Diyos. Impatience, shallow commitment, disrespect, secret idols, lack of deep trust and love for God. Kapatid, kapag ikaw meron ka nitong mga to, impatient ka, shallow ang commitment mo, dinidisrespect mo yung leader, yung man of God. At meron kang mga secret idol sa puso mo. Wala kang malalim na tiwala at pagmamahal sa Diyos. Definitely, you are on the road to rebellion and destruction. So, life application tayo mga kapatid. How do we apply it to our lives? Number 1, learn to wait upon the Lord. Repeat after me. Learn to wait upon the Lord. Learn to wait upon the Lord. Ano ibig sabihin nito? Matuto ka maghintay sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos hindi nahuhuli, hindi nauuna. Siya ay laging on time. Naunawaan natin. Iba ang timetable ng Diyos sa timetable natin. Kaya, ang Diyos, nakita na niya past, present, and future. Kaya sabihin natin, ang tagal naman, Lord, ang tagal. Alisin mo sa puso mo yan. Sabihin mo, Lord, alam ko po, one day, it will come in your own perfect time. At yung perfect time na yon, ibig sabihin, right timing sa iyo yun. Ready ka na. Naunawaan natin, mga kapatid. Pangalawa is to lead with love and authority. Kapag binigyan ka ng leadership position, you must lead with love and authority. Not only with love, not only with authority, but love and authority. Like Moses, not like Aaron. Naunawaan natin. Pangatlo, love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. Matuto kang magmahal sa Diyos with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength.
Ang sabi sa Mateo 16:24, basahin nga natin. 1, 2, 3. Yung malinaw ang mata. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam nyo, tingnan niyo yung in-underline words ko dito. Ang sabi, itakwil ang kanyang sarili. Listen to this. Are you listening? The reason why many people find it hard to follow God because they are full of themselves. Ibig kong sabihin, kaya maraming tao nahihirapang sumunod sa Diyos dahil punong-puno sila ng kanilang sarili. Kaya ang sabi ni Jesus, kung kayo gusto nyong maging alagad ko, kailangang itakwil ninyo ang inyong mga sarili. Pasanin ang inyong krus. Anong krus na yan? Yung krus ng sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. At sumunod kayo sa akin. Nakunawaan po natin. That is the key to surrender. That is the key to obedience. Ang sabi ng Panginoon, itakwil mo yung sarili mo. Alisin mo yung sarili mo sa trono ng puso mo. Naunawaan ba natin? Hayaan mong si Kristo ang umupo sa trono ng puso mo at pagka nangyari yan, magiging madali sa iyo ang sumunod sa Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. And in conclusion, ang sabi dito, I would like to emphasize verse 26. Ang sabi dito, who is on the Lord's side? Come to me. Who is on the Lord's side? Ang sabi ni Moses, you come to me. Kung sino ang nasa panig ng Diyos, pumunta kayo dito. Alam po ninyo, after 4,000 years, ganyan pa rin ang panawagan ng Diyos sa atin. Sino ang nasa panig ng Diyos? Lumapit kayo kay Jesus. Are you on the Lord's side? If you are on the Lord's side, then you come to Him and surrender your life to Him. Alam po ninyo, the most important decision that you could ever make in your life is to surrender your life to Jesus Christ. Tingnan ninyo, 3,000 men died that day. Men, I'm talking to you. Mga tatay. Bakit men? Kasi yung men, responsible sila sa pamilya nila eh. That's why, in-emphasize sa Bible, 3,000 men died that day. Mga lalaki, you are responsible for your family. Who is on the Lord's side? Who is on the Lord's side? Lumapit ka sa Panginoon. God is waiting for you.